Mataas ang gate ng mansyon ng pamilya Diosdado. Pagkapasok ni Almira na may bitbit ng backpack, agad niyang tinignan ng paligid. Isa-isa niyang sinilip ang mga CCTV, tinignan ang mga pader, at hinanap ang mga lugar na hindi naaabot ng kamera. Pagkatapos, naglakad siya papasok na parang normal lang ang lahat. Hoy, bagong katulong ka ba? Napahinto si Almira. Pagtingin niya, nakita niya si Santino na pababa ng hagdan. Nasa bulsa ang kamay nito, magulo ang buhok, at may pilong ngiti sa labi habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Opo, sir. Sagot ni Almira sa bayo ko para magkunwaring mahinhin. Ako po si Almira, bagong kasambahay na kinuha ng mama niyo. Almira, Lumapit si Santino hanggang sa maramdaman ni Almira ang presensya nito sa mismong tapat niya. magandang pangalan. Pero alam mo, para masyado ka maganda para maging katulong lang dito. Sigurado ka bang hindi ka nagkamali ng pinasukan? Naghahanap buhay lang po ako ng marangal, Sir Santino. Kung di niyo po mamasamain, didiretso na ako sa quarters sa likod para maibaba ko ang gamit ko. Huwag ka magmadali. Wala naman si mama rito para pagalitan ka. Sabat ni Santino sabay hakbang sa gilid para harangan ang daanan ni Almira. Kinindatan niya ito at hinawakan ang dulo ng bag ng babae. Ako na mag-aatid sa'yo. Mahirap na baka maligaw ang pinakamagandang yaya sa mansyon na ito. Kaya ko na po, sir. Hindi rin po magandang tingnan na ang anak ng amo ko ang nagbubuhat ng mga gamit ko. Mabilis na hinila ni Almira ang strap ng bag niya. Dahil sa bigla niyang paghila, bahagyang nawala ng balanse si Santino. Natigilan ito sandali. Pero imbes na magalit, mas lalo lang lumawak ang nakakalokong ngiti sa labi nito. Wow, lakas mo rin pala ah. Interesting. Pasensya na po, sir. Ayoko lang po maabala sa trabaho. Sige Almira, Sabi ni Santino habang nakangiti. mukhang mapapadalas ang paglabas ko ng kwarto. Mamaya sa hapunan, ikaw maghain ng pagkain ko ah. Ayoko na iba ang nagsisilbi sa akin. Masusunod po, Sir Santino. Pagkatapos ilagay ang bag niya sa quarters ng mga katulong, mabilis na naglakad si Almira papunta sa kusina. Nanginginig pa rin ang mga kamay niya sa inis. Pagdating niya roon, nadatnan niya si Nay Marta, ang namamahala sa mga katulong, naabala sa pag-aayos ng mga plato. Almira, dinala mo na ba ang mga gamit mo sa likod? Tanong ni Nay Marta. Opo, Nay. Nakakasalubong nga po pala sa sala si Sir Santino. Bumuntong hininga ang matanda at umiling. Ay nako, pagpasensyahan mo na ang batang yan. Walang ginawa kundi ang maggala at mangulit ng mga tao rito sa bahay. Huwag mo nalang masyadong papansinin kapag nagbibiro. Opo, Nay Marta. Sanay naman po ako sa mga makukulit. Pagsapit ng gabi, abala si Almira sa pag-aayos ng mesa. Maya-maya, pumasok si Santino sa kainan. Umupo siya sa upuan sa dulo ng mesa at di inalis ang tingin kay Almira habang naghihintay na ilagay ang pagkain. Almira, nasa si mama? Ba't wala pa siya? May dinner meeting ang mommy niyo, sir. Sabi po ni Aling Marta, mauna na raw po kayong kumain. Ganun ba? Ngumisi si Santino at tinuro ang upuan sa kanyang gilid. O edi wala akong kasabay. Umupo ka rito at sabayan mo akong kumain. Sir, bawal po sa amin na sumabay sa amo sa hapagkainan. Katulong lang po ninyo ako. Sino naman nagsabi may patakarang ganyan? Ako ang masusunod dito habang wala si mama. Maupo ka. Utos ito ng amo mo. Sir Santino, pakiusap po. Huwag niyo ako ilagay sa alanganin kay Nay Marta. Narito po ang pagkain ninyo. Mauna na po ako sa kusina. Inilapag ni Almira ang mangkok ng sabaw nang medyo mabilis. Dahilan para bahagyang matapon ito malapit sa plato ng binata. Akmang aalis na siya nang mabilis siyang hawakan ni Santino sa pulso. Itiwan niyo po ako, sir. Galit ka ba? Tumingin si Santino ng diretso sa mga mata niya. Puno ng kalokohan. Gusto ko lang naman ang kasabay. Masyado malaki itong bahay para kumain ako mag-isa.
Hindi po ako galit. Pero trabaho po ang pinunta ko dito. Hindi ako makapagkwentuhan sa inyo o makapaglandian sa inyo. Mariing sabi ni Almira sabay bawi ng kanyang kamay. Kumain na po kayo bago lumamig ang sabaw. Mabilis na tumalikod si Almira at naglakad pabalik sa kusina. Pagpasok niya roon, huminga siya ng malalim at napasandal sa counter. Isang malaking abala. Bulong niya sa sarili habang nakatingin sa harap niya. Kailangan ko mahanap agad ang mga ebidensya laban sa tatay mo bago ako tuluyang mainis sa kakulitan mo. Kinuha niya ang maliit niyang phone mula sa bulsa ng apron. Tiningnan ang lumang litrato ng kanyang ama. Bumalik ang galit na naramdaman niya. Hindi niya hahayaang makasira si Santino sa plano niyang malaman ng katotohanan tungkol sa pamilya Diosdado. Lumipas ang ilang linggo. Unti-unti nang nakabisado ni Almira ang bawat bahagi ng bahay ng pamilya Diosdado. Alam na niya kung anong oras umaalis si Don Eduardo, kung anong mga araw walang tao sa ikalawang palapag, kung saan naroon ang opisina nito. Pero, hindi pa rin naging madali ang paghahanap niya ng ebidensya tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Laging nakalak ang opisina at iba pang mahalagang silid. May CCTV rin sa iba't ibang bahagi ng daanan, kaya kailangan niya mag-ingat sa bawat galaw. Isang hapon, habang ang lahat ng kasambahay ay abala sa paghahanda para sa darating na okasyon ng pamilya, kinuha ni Almira ang pagkakataon. May bitbit siyang walis at basahan. Nagkukunwaring naglilinis sa tapat na opisina ni Don Eduardo. Almira, Napakurap siya at mabilis na ibinaba ang kanyang paningin. Nang marinig ang pamilyar at makulit na boses mula sa kanyang likuran. Si Santino yon. Hawak ang isang baso ng iced coffee. Sir Santino, bati niya habang pilit pinapakalma ang sarili. May kailangan po ba kayo? wala naman. Sagot ni Santino habang nakangiti. Napansin ko lang na ilang beses ka nang dumadaan dito. Lumapit si Santino nang may nakakalokong ngiti sa mga labi. O baka naman hinihintay mo ako lumabas? Sir, wag po kayo magbiro ng ganyan. Nagtatrabaho po ako na maayos dito. Seryoso ka na naman. Tumawa si Santino sabay silip sa hawak niyang walis. Alam mo, nakakapagtaka lang. Ang ibang katulong dito takot na takot lumapit sa tapat na opisina ni Papa. Dahil alam nila nagagalit siya kapag may ginalaw sa mga gamit niya. Pero ikaw parang gustong gusto mo rito. Umarap ng diretso si Almira at pinalambot ang kanyang ekspresyon para magmukhang inosente. Sir Santino, bago lang po ako rito. Sinusunod ko lang po ang utos ni Marta na huwag mag-iwan ng dumi sa kahit anong sulok ng bahay. Kung bawal po ako rito, aalis na lang po ako. Akmang tatalikod si Almira nang mabilis siyang harangan ng lalaki. Inilapit ito ang mukha sa kanya. Huwag ka naman magtampo bigla. Nagbibiro lang naman ako. Pero alam mo, kung gusto mong pumasok sa loob ng opisina ni Papa, pwede naman kitang tulungan. May duplicate key ako. Sandaling natigilan si Almira. Sinusubukan lang ba siya ni Santino o sadyang mahilig lang itong mga asar? Mabilis siyang nag-isip na isasagot para hindi mahalata ang tunay niyang pakay. Para saan, sir? Para mapagalitan ako ng mami niyo kapag nalaman niyang pumasok ako sa pribadong kwarto ng Don. Sagot ni Almira. May halo ng pagkairita sa boses. Huwag niyo na po akong isama sa mga kalokohan niyo. Galit ka agad? Natatawang sabi ni Santino habang umiinom ng kanyang iced coffee. Sinasabi ko lang naman. Sige na nga, iwanan na muna kita dyan. Pero tandaan mo, Almira, kapag kailangan mo ng tulong, nandito lang ang gwapong anak ng amo mo. Nang tuluyang makapasok si Santino sa kanyang sariling kwarto, huminga ng malalim si Almira. Muntik na. Bulong niya sa sarili. Kinuha niya sa bulsa ang isang maliit na spy camera na mukhang karaniwang botones. Kailangan niya ito idikit sa ibabaw ng pinto ng opisina para makita ang code na pinipindot ni Don Eduardo tuwing pumapasok ito. Tahimik siyang lumapit sa pinto. Mabilis niyang dinikit ang maliit na kamera sa ibabaw nito. Sanay na siya sa ganitong trabaho, kaya maingat at mabilis ang bawat galaw niya. Pagkababa niya ng hagdan, nakasalubong niya si Marta. Almira,
Natapos mo na ba ang pasilyo sa itaas? Tanong ng matanda. Opo, Nay Marta. Malinis na po lahat. Bababa na po ako sa kusina para tumulong sa paghuhugas. Salamat, Almira. Mabuti na lang at napakasipag mo. Yung nakaraang katulong kasi. Laging natatagpuan ni Sir Santino na natutulog sa library. Naiiling na sabi ni Aling Marta. Ah, ganun po ba? Palabiro po talaga si Sir Santino, no? Kaswal na tanong ni Almira habang naglalakad sila patungo sa kusina. Nako, sobra. Pero mabait na bata yan. Maloko lang talaga dahil solong anak at lumaking sunod ang luho. Huwag mo na lang masyadong seseryosohin ang mga sinasabi sa'yo. Pagsapit ng gabi, pumasok si Almira sa quarters ng mga katulong. Sinigurado niyang tulog na ang kanyang mga kasamahan bago niya binuksan ang kanyang lihim na tablet na nakatago sa ilalim ng double deck na kama. Kumonekta siya sa isang spy Barrett camera na iniwan niya sa itaas ng opisina ni Don Eduardo. Sa screen, nakita niya ang pagdating ng Don. Lumapit ito sa pinto at lumingon sa paligid at nagsimulang pumindot sa electronic keypad. 4729. Bulong ni Almira habang tinatandaan ang mga numerong yon sa kanyang isipan. Nabasa niya ang code sa pamamagitan ng paggalaw ng mga daliri ng Don. Ngayong alam ko na ang code. Kailangan ko na lang ng tamang tiyempo kung kailan sila aalis lahat ng ilang oras. Ani niya sa sarili, habang ang kanyang mga matay naglalagablab sa determinasyon. Malapit na, Papa. Malalaman ko rin kung anong tinago nila tungkol sa pagkamatay mo. Bago niya patayin ang tablet, may narinig siyang mahinang kaluskos sa labas ng bintana ng kanyang kwarto. Mabilis niyang itinago ang tablet sa ilalim ng unan at nagkunwaring tulog. Maya-maya, may aninong dumaan sa labas ng bintana bago tuluyang umalis. Hindi gumalaw si Almira. Nanatili siya nakapikit habang nakikinig sa labas. Nang marinig niyang papalayo na ang mga yabag, saka siya dahan-dahang umupo. Mabilis siyang nag-isip. May nakapansin na ba sa ginagawa niya? O normal lang ang mahigpit na pagbabantay sa bahay? Samantala, sa kabilang bahagi ng bahay, nakaupo si Santino sa loob ng kanyang kwarto. Wala na ang kanyang pilyong ngiti. Nakaharap siya sa laptop at seryosong pinapanood ang kuha ng CCTV sa hallway ng second floor. Binalikan niya ang bahagi kung saan naglilinis si Almira sa tapat na opisina ng kanyang ama. Pinalaki niya ang kuha at nakita niyang mabilis na may dinikit si Almira sa gilid ng pinto bago ito bumaba ng hagdan. Isang micro camera. Tama nga ang hinala ko. May tinatago ka, Almira. Bulong ni Santino sa sarili. Kinuha ni Santino ang kanyang cellphone at nagdial ng isang number. Saglit na nagring ito bago sinagot ng isang boses lalaki sa kabilang linya. Sir Santino, napatawag kayo ng ganitong oras. Tanong ng boses. Gusto ko i-background check mo ang bagong katulong na kinuha ni Mama. Seryosong utos ni Santino. Ang pangalan niya ay Almira. Alamin mo ang tungkol lahat sa kanya. Tignan mo ang birth certificate, school records at dati niyang katrabaho. Pati ang dating pinagtrabahuhan niya. Huwag ka umasa sa resume lang. Alamin mo kung sino talaga siya. May tinatago ang babaeng yan. Ang susunod, sir. Bukas na umaga ibibigay ko sa inyo ang lahat ng impormasyon na makukuha ko. Binaba ni Santino ang telepono. Muling tinignan ng litrato ni Almira na kinuha niya sa file ni Nay Marta. Napasandal siya sa upuan at bahagyang napangiti. Sino ka ba talaga, Almira? At ano ang hinahanap mo sa pamilya ko? Kinaumagahan, maagang nagising si Almira para sa kanyang mga gawaing bahay. Habang nagwawali siya sa malawak na hardin, naramdaman niya ang isang pamilyar na presensya. Paglingon niya, nakita niya si Santino sa pababa ng porch. May hawak itong baso ng gatas. Nakasuot ng jersey shorts at sando. Good morning, Almira. Nakangiting bati ni Santino habang papalapit. Mukhang kailangan ko na mas maagang gumising araw-araw. Sarap palang simula ng umaga kapag ikaw ang una ko nakikita. Huminto siya sa harap ni Almira at ngumiti. Alam mo, mas bagay kung umiti ka kaysa magsimangot dyan. Baka pwede mo naman akong pagbigyan kahit isang ngiti lang ngayong umaga. Ipinagpatuloy ni Almira ang pagwawalis.
Pilit na hindi pinapansin ang pangungulit ni Santino. Magandang umaga rin po, Sir Santino. Kung maaari po, huwag kayo masyadong lumapit sa akin. Baka matalsikan kayo ng alikabok mula sa mga dahon. Ang sweet naman ng baby Almira ko. Baka mahulog na talaga ako sa inyan. Natatawang sabi ni Santino. Umupo siya sa sementadong bangko, malapit kay Almira, at inunat ang mga binti. Kumusta naman ang tulog mo kagabi? Balita ko, malamig daw sa quarters ng mga katulong kapag madaling araw. Hindi ka ba dinalaw ng mga bangungot? Sandaling natigilan si Almira sa pagwawalis. Naalala niya ang aninong nakita niya kagabi. Tiningnan niya si Santino upang malaman kung may iba ba itong ibig sabihin. Pero, nakangiti lang ito na parang wala namang alam. Maayos naman po yung tulog ko kagabi, sir. Tipid niyang sagot. Kayo po, ba't parang maaga kayo nagising ngayon? Kadalasan po tanghali na kayo bumabangon, di ba? Kasi napanaginipan kita. Mabilis na sabi ni Santino sabay kindat. Alam mo ba kung ano sabi sa panaginip ko? Miss mo na raw ako. At gusto mo na ako makita pagdating ng umaga. Kaya ito ako, baka magkatotoo. Biglang nagsalubong ang kilay ni Almira at mas binilisan ang pagwawalis. Sir, kung wala kayong magawa sa buhay niyo, huwag niyo po akong istorbohin. Marami pa po ako lilinisin sa loob ng bahay. Sige na nga, baka mapagalitan ka pa ni Nay Marta dahil sa akin. Natatawang sabi ni Santino habang inuubos ang gatas niya. Tumalikod na siya pero huminto sandali at muling lumingon kay Almira. Mag-ingat ka sa paglilinis. Maraming matutulis na gamit dito sa bahay. Baka masugatan ka. Pinanood ni Almira ang pag-alis ni Santino. Parang may ibig sabihin ang mga sinabi nito. Pero bago pa siya makapag-isip, tumunog ang pager sa bulsa niya. Agad siyang pupunta sa likod ng computer room ng mansyon, kung saan walang CCTV. Sa kanya sinagot ang tawag. Anong balita? Mahina niyang tanong. Almira, mag-ingat ka. Sabi ng kasamahan niya sa agency. May nakapansin sa camera na kinabit mo kagabi. May nag-access ng logs ng security system mula sa loob ng mansyon. At tinignan ang footage mo sa tapat na opisina ni Don Eduardo. Sino? Hindi namin matrace ang exact device dahil gumamit na mataas na uri ng encryption. Pero sigurado kaming galing ito sa loob mismo ng bahay. At may nag-request ng background check ng peking impormasyon mo sa probinsya. Napakunot ang noon ni Almira. Si Don Eduardo ba? Hindi. Nasa Singapore pa siya. Bukas pa ang uwi. Ang naiwan lang sa mansyon ay ang asawa niya at ang anak niya si Santino. Natigilan si Almira. Si Santino. Bigla niyang naalala ang mga biro nito. Ang paulit-ulit na paglapit nito sa kanya. At ang mga huling sinabi nito kaninang umaga. Mukhang hindi lang siya inaasar ni Santino. Mukhang sinusubaybayan din siya nito. Samantala, sa loob ng kotse niya, binabasa ni Santino ang mga papeles na ipinadala ng tauhan niya. Nandoon ang totoong impormasyon tungkol kay Almira. Almira Santos, anak ni Captain Ricardo Santos, ang dating pinuno ng seguridad ng Diosdado Shipping, na namatay 3 taon na nakararaan sa isang kahina-hinalang aksidente sa bodega. Ibinaba ni Santino ang mga papel. Alam niya ang nangyari sa ama ni Almira. Alam din niyang si Don Eduardo ang nag-utos na alisin ang lahat ng ebidensya at patahimikin ang mga nag-iimbestiga gamit ang pera para hindi mabunyag ang ginawa nila. Kaya pala nandito ka, Almira. Bulong ni Santino sa kanyang sarili habang nakatingin sa manibela. Narito ka para magiganti sa pamilya ko. Napatingin siya sa labas ng kotse. Pwede niyang sabihin agad sa ama niya ang tungkol sa babae, pero hindi niya yun ginawa. Naaalala niya ang tapang ng babae at ang dahilan kung ba't ito narito. Ngumiti siya. Magpanggap muna tayong walang alam, Agent Almira. Tignan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Pagsapit ng hapon, bumalik si Santino sa mansyon. Naabutan niya si Almira na nag-aayos ng mga bulaklak sa sala. Almira, may sasabihin ako sa'yo. Hindi tumigil si Almira sa ginagawa niya. Ano po yan, Sir Santino? May party bukas ng gabi.
Gusto ko sumama ka sa akin bilang personal assistant ko. Kailangan ko na mag-aayos sa mga gamit ko at gusto kita makasama. Tumingin si Almira kay Santino. Sinubukan niyang basahin ang ekspresyon nito pero wala siyang nakita. Sir, kasambahay lang po ako. Hindi po ako dapat sumasama sa mga party niyo. Hindi ako nababagay doon. Lumapit ng konti si Santino. Utos ito, Almira. At alam ko hindi tumatanggi ang mabuting kasambahay sa utos ng amo, hindi ba? Sabi niya na nakangiti. Kung yun po ang utos niyo, sir, susunod po ako. Trabaho ko pong sundin ang mga utos niyo, lalo na nandito ako sa mansyon. Ngumiti si Santino at pinamulsa ang kamay. Mabuti naman. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papasuotin ang uniforme ng kasambahay. May papadala ako ng mga damit sa quarters mo bukas ng hapon. Yun ay susuot mo. Pagkaalis ni Santino, naiwan si Almira sa sala habang hawak pa rin ang gunting na gamit niya sa pag-aayos ng mga bulaklak. Mas naging mahirap ang misyon niya. Kailangan niya makausap agad ang backup team niya. Kinabukasan, naging abala ang buong mansyon. Wala pa rin si Don Eduardo dahil nasa business trip pa ang matanda. Umalis din si Doña Valeria para dumalo sa isang charity event sa Maynila. Bandang 3:00 ng hapon, may kumatok sa pinto ng quarters ni Almira. Pagbukas niya, may malaking black na box na may gold ribbon sa labas. Wala ng tao, pero alam niyang si Santino ang nagpadala nito. Dinala niya ang kahon sa loob at binuksan. May isang emerald green na damit sa loob, kasama ang isang pares na itim na heels at maliit na silver clutch bag. Isinuot ni Almira ang damit at tumingin sa salamin. Matagal na siyang hindi nagsusuot ng ganitong klase ng damit. Pagkatapos, palihim niyang inilagay ang isang lockpick at maliit na transmitter sa loob ng clutch bag. Kung may makita siyang mahalagang impormasyon sa party, hindi niya palalampasin ang pagkakataon. 7:00 ng gabi nang marinig niya ang busina ng sasakyan ni Santino sa labas ng mansyon. Pagbaba niya ng hagdan, nakita niyang nakasandal si Santino sa sasakyan habang naghihintay sa kanya. Sabi ko na nga ba, bagay sa iyo ang emerald green. Bulong ni Santino. Di ko akalaing mas gaganda ka pa pala kapag di ka na nakasuot ng uniforme. Salamat po sa damit, Sir Santino. Formal na sagot ni Almira. Pilit na pinapanatili ang distansya ng kanilang mga katayuan. Sana po hindi niyo ito ibabawas sa susunod kong sweldo. Natawa si Santino. Isang tunay at malutong na tawa bago buksan ang pinto ng passenger seat para sa kanya. Huwag kang mag-alala, paborito kong yaya. Libre yan. Ang isipin mo na lang ay kung paano mo ako pasasalamatan pagkatapos ng gabing to. Sumakay si Almira ng walang imik. Habang bumabiyahe sila papuntang Tagaytay, tahimik lang ang loob ng sasakyan. Paminsan-minsan napapatingin si Santino kay Almira. Napansin niyang kalmado lang ito at nakatingin sa labas ng bintana. Hindi ito mukhang kinakabahan o sabik, kaya lalo siyang nagtaka. Pagdating nila sa resort, nakita ni Almira ang dami ng mga bisita. Maraming ilaw sa paligid. May mga musikerong tumutugtog. May malaking swimming pool na tanawang bulkang Taal. Halos lahat ng naroon ay nakasuot ng mamahaling damit at abala sa pag-uusap habang may hawak na inumin. Nailang si Almira. Bilang isang undercover agent, masanay siyang kumilos ng hindi napapansin. Kaya nang mapatingin sa kanila ang ilang bisita, bahagya siyang umatras at pumwesto sa likod ni Santino. Sir, mukhang di talaga ako bagay dito. Mahinang bulong ni Almira sa tabi ng tenga ni Santino. Doon na lang ho ako sa may catering area o sa sasakyan maghihintay sa inyo. Sabihin niyo na lang po kung may kailangan kayo ipabitbit. Bago pa man makahakbang paatras si Almira, marahan ngunit matatag na hinawakan ni Santino ang kanyang siko. Hindi ito masakit, ngunit sapat upang pigilan siya. Saan ka pupunta? Sabi ko naman sa'yo, personal assistant kita ngayong gabi. Ibig sabihin ko nasan ako nandun ka din. Pero sir, pinagtitinginan na po tayo eh. Hayaan mo silang tumingin. Putol ni Santino sa kanya sabay lipat ng kanyang kamay mula sa siko
patungo sa bewang ni Almira. Bago ito marahang inilapit sa kanyang tabi. Mas maganda ka naman sa lahat ng babaeng narito ngayon. Kaya wala kang dapat ikahiya. Bago pa man makapagreklamo si Almira, sa paghawak ni Santino sa kanyang bewang, isang matinis na boses ang biglang narinig nila. Santino! Oh my God, you're finally here! Isang grupo ng mga babae na may hawak na baso ang lumapit sa kanila. Nangunguna sa kanila si Chloe, anak ng taong kasama sa negosyo ni Don Eduardo. Nakasuot ito ng pulang damit at may suot na mga alahas. Pagdating niya sa harap nila, agad nitong tinignan si Almira mula ulo hanggang paa. Akmang yayakapin ni Chloe si Santino para sa isang bate, ngunit umiwas ang binata sa pamamagitan ng pagakbay ng mas mahigpit sa balikat ni Almira. Napakunot ang noon ni Chloe, at ang kanyang ngiti ay agad napalitan ng pagngisi. At sino naman to? I haven't seen her in any of our social circles. Is she one of your temporary flings, Santino? O baka naman kinuha mo lang kung saan para may mayaya ka ngayong gabi? Naramdaman ni Almira ang kamay ni Santino sa kanyang balikat. Gusto niya itong alisin dahil hindi siya komportable. Pero pinili niyang magtimpi. Tumingin siya kay Santino. Hinihintay kung paano siya nito ipakikilala. Nagulat siya nang mas inilapit pa siya ni Santino sa tabi nito. Ngumiti si Santino na parang wala lang. Kahit alam ni Almira na may iba itong dahilan. Watch your words, Chloe. Seryosong sabi ni Santino. I'd like you to meet Almira, my girlfriend. Halos mabilaukan ang mga kasama ni Chloe sa iniinom nilang champagne. Habang si Almira naman ay natigilan sa kanyang kinatatayuan. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata at palihim niyang siniko si Santino sa tagiliran. Pero hindi man lang ito natinag. Not everyone needs a famous name or a lot of money to be worth knowing, Chloe. Seryosong sagot ni Santino. I chose Almira because she's different. Hindi siya nagpapanggap at di niya kailangan ng kahit ano mula sa akin. Kung di mo kaya respetuhin siya, mas mabuting wag na lang tayo mag-usap. Hinawakan ni Santino ang kamay ni Almira at bahagyang ngumiti. Come on, Almira. Let's get some drinks. Nang makalayo sila sa grupo ni na Chloe at marating sa mas matahimik na bahagi ng poolside, agad na inalis ni Almira ang kamay ni Santino sa kanyang balikat. Humarap siya rito na halatang galit, pero pinanatiling mababa ang kanyang boses para walang makarinig sa kanila. Ano sa tingin niyo yung ginagawa niya, Sir Santino? Gigil na tanong ni Almira. Girlfriend, nababaliw na ba kayo? Kasambahin niyo ako sa mansyon. Kapag nalaman to ng magulang niyo, lalo ng tatay niyo, katapusan ko na doon. Shh! Dahan-dahan ang boses mo. Baka may makarinig sa'yo. Natatawang bulong ni Santino, sabay abot sa kanya na isang baso ng juice mula sa dumaang waiter. Relax, Almira. Ginawa ko lang yun para tantanan ako ng babaeng yan. Lalo na si Chloe. Buwan-buwan akong kinukulit niya at ng tatay niya na magpakasal kami para sa merger ng kumpanya ng mga magulang namin. Ginamit lang kita para makatakas. At ginamit mo rin naman ako para makapasok sa party na to. At makita mga bisita ni Papa, di ba? Quits lang tayo. Natigilan si Almira. Tinitigan niya si Santino. Pero agad niya itinago ang gulat sa muka. Ano po sinasabi niyo, Sir Santino? Tanong niya. Kunwari ay walang alam sa ibig sabihin nito. Ngumiti lang si Santino habang nakatingin sa kanya. Alam mo, hindi mo kailangan magkunwari. Sa akin, Almira. Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip, kinuha niya ang baso ng juice at umiwas ng tingin. Huwag niyo uling gagawin yun, sir. Hindi ako nakikipaglaro sa inyo. Mariing sabi ni Almira. At sino namang nagsasabing naglalaro ako? Seryosong tanong ng binata. Napatingin si Almira sa kanya. Sa pagkakataong yon, hindi niya nakita ang karaniwang makulit na Santino na palagi nangaasar sa kanya. Ngunit maya-maya ay bumalik ang pilyong ngiti ni Santino. Diyan ka muna. May kakausapin lang akong kaibigan ni Papa sa loob ng clubhouse. Huwag ka aalis ah. Baka may kumuha sa girlfriend ko bago ako makabalik. Umalis si Santino papasok sa clubhouse habang naiwan si Almira sa tabi ng pool.
Ininom niya ang juice at sinuri ang paligid. Mula sa kinatatayuan niya, nakita niya ang ilang empleyado ng Diosdado Shipping Lines na nag-uusap sa di kalayuan. Akbang lalapitan niya ang mga ito na makarinig siya ng mabilis na hakbang ng sapatos sa kanyang likuran. "So you're the girl Santino is trying to show off now." Nang lumingon si Almira, nakita niya si Chloe na mag-isa na ngayon. Habang may hawak na baso ng pulang alak, galit ang tingin nito habang nakatingin sa kanya. "I don't know what you did to make Santino notice you, but you chose the wrong person to mess with," sabi ni Chloe, habang lumalapit hanggang sa mapunta si Almira malapit sa gilid ng pool. "Ang mga katulad mo hampas tupa, walang lugar sa mundong ito. Isang salita ko lang sa tatay ni Santino. Madali kita mapapaalis dito nang hindi man lang mapapansin ng kahit na sino." Nanatiling kalmado si Almira, kahit halatang gusto siyang maliitin ni Chloe. Tinignan niya ito ng diretso bago sumagot. "Hindi ko kailangan gumawa ng kahit ano para mapansin niya ako, Miss Chloe." Malamig na sagot niya sa dalaga. "Kung may problema kayo sa sinabi ni Sir Santino, siyang kausapin niyo. Huwag niyo ako sisihin dahil hindi niyo nagustuhan ang sagot niya. Trabaho lang ang pinunta ko dito. Wala akong pakialam sa mga personal na bagay niyo." Aba, sumasagot ka pa? Dahil sa galit at sa alak na nainom niya, biglang lumapit si Chloe kay Almira. Akmang ibubuhos niya ang hawak na alak sa mukha ng babae at itutulak siya papunta sa pool. Pero, mabilis na umiwas si Almira bago pa siya mahawakan ni Chloe. Dahil sa galit at sa alak na nainom niya, biglang lumapit si Chloe kay Almira. Akmang ibubuhos niya ang hawak na alak sa mukha ng dalaga at itutulak papunta sa pool, pero mabilis na umiwas si Almira bago pa siya mahawakan ni Chloe. Dahil hindi tumama ang pagtulak nito, nawala ng balanse si Chloe. Mabilis na hinawakan ni Almira ang kamay niya, pero huli na para pigilan ang pagbagsak nito papunta sa pool. Isang malakas na tili ang maririnig. Malakas na talsik ng tubig ang narinig sa poolside nang tuluyang mahulog si Chloe sa pool. Natapon ang hawak niyang alak, nabasa ang kanyang buhok at damit. "Help! I can't! Help me!" Sigaw ni Chloe habang nagpupumiglas sa tubig. Kahit di naman ganun kalalim ang bahagi ng pool na yon, patuloy pa rin siyang humingi ng tulong. Nagsigawan ng mga bisita at agad na lumapit sa gilid ng pool. Nanatiling nakatayo si Almira sa kanyang lugar. Walang talsik ng tubig sa kanyang dress habang nakatingin siya kay Chloe na nasa loob pa ng pool. Ano nangyari dito? Mabilis na lumapit si Santino sa mga nagkakagulong bisita. Pagkakita niya kay Chloe na tinulungan ng mga waiter na umahon at kay Almira na nakatayo sa tabi ng pool, agad niyang naintindihan na nangyari. "Santino, yung babaeng yan tinulak niya ako!" Hysterical na sigaw ni Chloe habang nanginginig sa lamig at galit. Itinuturo si Almira. "She tried to kill me! Ipapapulis ko siya, ipapakulong ko siya!" Lumapit si Santino kay Almira. Sa halip na magalit o sisihin siya sa nangyari, hinubad niya ang kanyang suit jacket at sinampay sa balikat ni Almira. Are you okay? Did you get hurt? Mahinang tanong ni Santino habang nakatingin kay Almira. Natigilan si Almira sa ginawa niya. Inasahan niyang magagalit ito dahil si Chloe ang nahulog sa pool at anak ito ng taong kasama sa negosyo ng ama nito. Pero sa halip na sisihin siya pa ang unang inasikaso ni Santino. "Ayos lang po ako, sir." Mahinang sagot ni Almira, habang pilit na iniiwas ang kanyang tingin sa mga mata ni Santino. Natila ba may kung anong kakaibang init na nagmumula sa hawak nito? Hindi niya po ako naitulak. Humarap si Santino kay Chloe at sa mga bisitang nagtatanong. Nawala ang pilyong ngiti sa mukha ng lalaki at napalitan ng seryosong tingin. I saw what happened, Chloe. Malamig na sabi ni Santino. Ikaw ang lumapit kay Almira habang hawak mo ang alak at ikaw ang unang sumugod sa kanya. Kung nawalan ka ng balanse dahil sa ginawa mo, huwag mong isisi sa kanya. Kung gusto mong tumawag ng pulis, sige. Ipapakita rin natin ang CCTV footage ng resort para makita ng lahat ng totoong nangyari. Natahimik si Chloe at ang mga kasama nito.
Hindi nila inakala na ipagtatanggol ni Santino si Almira sa halip na sila ang kampihan. Let's go, Almira. Bulong ni Santino habang hawak ang kamay niya. Sa pagkakataong yon, hindi na agad nakapalag si Almira. Sumunod siya habang naglalakad sila palayo sa mga bisita. Habang suot pa rin niya ang jacket ni Santino, hindi niya maiwasang mag-isip kung bakit siya pinagtatanggol nito. Isa lamang siyang katulong. Lumipas ang ilang linggo mula nang mangyari ang party sa Tagaytay. Pagbalik nila sa mansyon ng pamilya Diosdado, unti-unting napansin ni Almira na iba na ang pakikitungo ni Santino sa kanya. Sinubukan pa rin niyang manatiling kalmado at gawin ang kanyang misyon bilang isang agent. Pero mas nahihirapan na siyang umiwas sa tuwing lumalapit ang binata. Pati ang ibang kasambahay sa mansyon ay nagsimula na ring mapansin ang madalas na paglapit at pangaasar ni Santino sa kanya. Isang umaga, abala si Almira sa kusina habang naghihiwa ng mga sangkap para sa tanghalian. Samantala, sinay Marta at ang dalawa pang kasambahay na sina Ising at Sala ay nagbabalat ng patatas sa kabilang mesa. Alam mo, Almira, Panimula ni Ising, sabay siko kay Sela. habang nakangisi, parang napapansin ko nito mga nakaraang araw, laging sa garden o kaya sa sala nagpapalipas ng oras si Sir Santino. Dati naman tanghalin akong bumangon yun. At diretso agad sa labas para magala kasama ang mga kaibigan niya mayayaman. Oo nga. Dugtong naman ni Sela na tila kinikilig pa habang nagbabalat ng patatas. At napapansin ko, kapag ikaw ang naghahanda ng pagkain, hindi man lang inaalis ang tingin sa'yo. Kulang na lang ay matunaw ka sa titig ni Sir. Matanong nga kita, may namamagitan ba sa inyong dalawa ha, Almira? Mabilis na umiling si Almira. Sandali siyang namula pero agad niyang ibinalik ang seryoso at walang emosyong muka. Ano ba kayong dalawa? Puro kayo kalokohan. Walang ganon. Si Sir Santino po ay sadyang makulit lang talaga at walang magawa sa buhay niya. Saka, kasambahay lang po ako rito. At amo natin siya kaya pakiusap huwag na kayong gumawa ng kwento. Baka marinig pa kayo ng donya. Sus? Nagpapakipot pa itong si Almira. Panunokso pa ni Ising. Kung ako sa'yo, Almira, mapatulang ko na yan. Gwapo na mayaman pa. Abay, sino bang tatanggi sa isang Santino Diosdado? Yak! Nandidiring sabi ni Almira matapos hiwain ang huling peraso ng sibuyas. Binaba niya ang kutsilyo sa chopping board. Kahit siya na lang ang natitirang lalaki sa mundo, hindi ko siya papatulan. Masyado mayabang, makulit at ang ingay pa. Aray ko naman. Napaka-harsh mo naman sa akin, Almira. Sobrang sakit mo magsalita. Napatigil ang lahat sa kusina nang marinig nila ang pamilyar na boses mula sa may pinto. Nakatayo roon si Santino. Nakasuot ng puting sando at gray na sweatpants. Hawak niya ang dibdib niya at kunwari ay sobrang nasaktan habang nakasimangot. Mabilis na yumuko sina Ising at Sela habang pinipigilan ng kanilang tawa. Samantala, sinay Marta naman ay napailing na lang at pinagpatuloy ang pag-aayos ng mga baso. Sir Santino, kanina pa po ba kayo riyan? Gulat na sabi ni Ising. Oo, Ising. Sakto nung sinabi ni Almira na yak at hindi niya ako papatulan. Kahit ako na lang ang natitirang tao sa mundo. Sagot ni Santino habang dahan-dahang lumalapit sa mesa at nakatingin kay Almira. Hawak pa rin niya ang dibdib at kunwari ay sobrang nasasaktan. Ouch naman, Almira. Ang sakit mong magsalita. Parang wala naman akong pag-asa sa'yo. Humarap si Almira kay Santino. Wala man lang nagbago sa mukha niya kahit nag-iinarte ito. Inilapag niya ang kutsilyo at pinunasan ang kanyang mga kamay. Mabuti naman po at narinig niyo, sir. Para alam niyo na hindi lahat ng babae ay napapaniwala at nauutos sa mga banat at ngiti niyo. Kalmadong sabi ni Almira. Grabe ka talaga. Sabi ni Santino habang kumukuha ng isang hiwang carrot sa plato ni Almira at sinubo yon. Pero alam mo, Almira, mas lalo kita nagugustuhan kapag ganyan ka eh. Di ka madaling mapaniwala o mauto. May ibang babaeng nakikilala ko, isang banat ko lang kinikilig na. Ikaw naman, kulang na lang. Batuhin mo ako ng kutsilyo kapag lumalapit ako sa iyo at nilalandi kita. Sir, pakiusap ho.
Kung wala kayong importanteng gagawin sa kusina, maaari po bang lumabas kayo dito? Iritadong sabi ni Almira. Marami pa po kaming ihahandang pagkain para sa pamilya niyo. Ayoko nga, dito lang ako. Gusto kong panoorin ang paborito kong kasambahay habang nagluluto. Nakangising sabi ni Santino sabay upo sa bakanting upuan malapit kay Almira. At saka girlfriend kita, di ba? Dapat magkasama magkasintahan. Tama ba, Nay Marta? Nako, Sir Santino, huwag mo ako idamay sa mga kalokohan niyo. Natatawang sabi ni Nay Marta. Kapag narinig kayo ng tonya, sigurado magkakagulo dito. Hayaan mo na, Nay Marta. Ang importante, alam ni Almira ang totoo. Nakangiting sabi ni Santino, sabay kindat kay Almira. Agad namang umiwas ng tingin ng babae. Nang hapon ding yon, inutusan ni Nay Marta si Almira na maglinis ng library sa ikalawang palapag. Habang nagpupuna siya ng libro, naalala niya ang kanyang misyon. Ilang linggo na ang lumipas, pero wala pa rin siya nakukuhang matibay na ebidensya laban kay Don Eduardo tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. May hawak naman siyang ilang files mula sa security system ng shipping company, pero kulang pa yon para mapatunayan ang lahat. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng library. Nang lumingon siya, pumasok si Santino na may dalang dalawang baso ng mango shake. Sinara nito ang pinto at dahan-dahang lumapit sa kanya. Oh, pampalamig na ulo. Alok ni Santino at inabot ng isang baso kay Almira. Para mabawasan yung tindi ng pagsusungit mo sa akin. Tinitigan ni Almira ang baso bago ito dahan-dahang tinanggap. Salamat po, sir. Wala nga naman. Sabi ni Santino sabay upo sa gilid ng malaking lamesa ng library at sumimsim ng kanyang mango shake. Kamusta naman ang paghahanap mo ng mga old books dito sa library? Minahanap ka na ba? Napatigil si Almira sa pag-inom. Alam niya ang tinutukoy ni Santino, hindi mga libro, kundi ang ebidensyang hinahanap niya. Tinignan niya ang binata na may halong pag-iingat. Maayos naman po, sir. Marami pong magagandang kwento rito sa silid niyo. Talaga. Pero para sa akin mas maganda ang totoong kwento kaysa sa mga nasa libro. Sabi ni Santino. Lumapit siya kay Almira at biglang naging seryoso ang mukha niya. Almira, hanggang kailan ka magpapanggap na isa kang ordinaryong kasambahay? Pareho nating alam na hindi yun ang totoong dahilan kung ba't ka narito. Humigpit ang hawak ni Almira sa baso ng mango shake. Tumingin siya kay Santino ng diretsyo. Sir Santino, hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Alam mo, at alam mo rin kung sino ang tatay ko. Natigilan si Almira. Bago pa siya makapagsalita, may narinig silang mga yabag sa labas ng library. Agad nang umiti si Santino at bahagyang lumayo kay Almira. Kasabay nito bumukas ang pinto at pumasok si Doña Valeria. Tumingin ito sa kanilang dalawa at bahagyang tumaas ang kilay. Santino, ba't ka nandito sa library kasama ang katulong na yan? At bakit may hawak siyang mango shake? Tanong ni Doña Valeria. Mama, inutusan ko po siya maglinis dito. Dahil masipag siya, binigyan ko lang ng inumin. Huwag po kayong mag-alala. Tumingin si Doña Valeria kay Almira bago hinarap ang anak. Santino, tandaan mo ang lugar mo. Kung masyado lumalapit sa mga katulong. Opo, Mama. Sagot ni Santino. Palihim siyang kinindatan ng lalaki habang nakatalikod ang ina nito. Pagkaalis ni Doña Valeria, agad na lumayo si Almira kay Santino at binaba ang hawak niyang baso. Sir, ano po ba talagang gusto niyo? Ngumiti lang ang binata. Mag-ingat ka, Almira. Mahinang sabi nito bago tuluyang lumabas ng silidaklatan. Naiwang mag-isa si Almira. Mas lalo siya nag-isip dahil alam niyang may nalalaman si Santino tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Matapos ang pag-uusap nila sa library, hindi na nakatulog na maayos si Almira. Paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mga sinabi ni Santino. Alam ni Santino kung sino ang kanyang ama at alam din itong hindi siya totoong kasambahay. Pero kung alam nito ang lahat, bakit hindi pa rin siya nito sinusumbong kay Don Eduardo? Ano ba talagang balak nito? Nang gabing yon, nang makatulog na ang lahat sa mansyon,
Lumabas si Almira sa kanyang silid. Nakasuot siya ng itim na tactical shirt, itim na tactical pants at combat boots. Gamit ang passcode na nakuha niya at ang gamit niya sa pagbukas ng lock. Tahimik siyang pumasok sa private office ni Don Eduardo sa ikalawang palapag. Maingat yung sinara ang pinto at lumapit sa malaking bakal na vault na nasa likod ng isang painting. Inilabas niya ang maliit na gamit para mabuksan ang lock at kinabit yun sa vault. Magiging berde na ang ilaw ng vault nang biglang bumukas ang pinto ng opisina. Sabi ko na nga ba, ngayong gabi ka kikilos. Napatingin si Almira sa pinto. Mabilis niyang binitawan ang vault. Bago pa man mabuksan ni Santino ang ilaw, agad siyang kumilos. Sa dilim ng opisina, mabilis na nilapitan ni Almira si Santino. Hinawakan niya ang braso nito, pinihit sa likod at tinulak sa pader. Aray, teka Almira, ako to. Daing ni Santino na makaramdam ng matinding sakit sa kanyang balikat. Hindi nakinig si Almira. Sa isang mabilis na galaw, ipinihit niya ang mga kamay ni Santino sa likod at itinali gamit ang zip tie na kinuha niya sa kanyang bulsa. Pagkatapos, itinali rin niya ang paa nito gamit ang tali na makapal na kortina. Sa loob lang ng ilang segundo, nakadapa na si Santino sa sahig at hindi na makakilos. Inilabas ni Almira ang maliit na kutsilyo at tinutok yun sa leeg ni Santino habang nakaluhod sa likod nito. Sino ka ba talaga? At anong ibig mo sabihin ng isang araw? Malamig na tanong ni Almira. Isang maling sagot lang, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Sa halip na matakot, dahan-dahang lumingon si Santino para tingnan si Almira kahit madilim ang paligid. Huminga siya ng malalim, kahit nahihirapan dahil nakagapos ang kanyang katawan. Iba ka talaga, Agent Almira Santos. Anak ni Ricardo Santos, na pinalabas ni na Papa na namatay sa isang aksidente sa bodega 3 years ago. Natigilan si Almira. Mas diniin niya ang kutsilyo sa leeg ni Santino. Alam mo, pero hinayaan mo lang ako? Malamig na tanong niya. Oo, dahil alam kong wala kang kasalanan. Ang hinahanap mo lang ay ang hostisya para sa ama mo. Kung isusumbong kita, magiging katulad lang din ako ng tatay ko. Napakunot ang noo ni Almira. Putang ina, anong pinagsabi mo? Galit na sabi niya. Ang tatay mo nag-utos sa patahimikin ng ama ko dahil nalaman niya ang illegal na smuggling ng kumpanya niyo. Pamilya mo ang may kasalanan sa lahat. Alam ko. Mariing bulong ni Santino. Naging malungkot ang mga mata nito. Alam ko ang lahat ng ginawa ni Papa Almira. Pero nung una ayoko maniwala. Akala ko mabuting tao ang tatay ko. Pero 2 taon na nakararaan, nakakita ako ng mga secret documents sa bahay na ito. Nalaman ko kung paano niya ginamit ang kayamanan at kapangyarihan namin para pagtakpan ang pagkamatay ng ama mo at ng iba pang nagtangkang magsalita. Nawalan ng kibo si Almira. Dahan-dahan niyang binaba ang kutsilyo, ngunit hindi pa rin inaalis ang hawak sa binata. Kung alam mo, ba't di ka nagsalita? Bakit patuloy ka pa rin nagpapakasaya sa perang nanggaling sa dugo at buhay ng ibang tao? Huminga ng malalim si Santino. Dahil mag-isa lang ako. Wala akong sapat na ebidensya para ibagsak si Papa. Nang hindi napapahamak ang sarili ko o ang mama ko na walang kaalam-alam. Pero nung pumasok ka dito, nung nalaman ko anak ka ni Captain Santos, naiintindihan ko na. Dumating ka para tapusin ang sinimulan ng tatay mo. Tinitigan siya ni Almira. Sinubukan niyang alamin kung totoo ba ang sinasabi ni Santino pero wala siyang nakitang dahilan para isiping nagsisinungaling ito. Dahan-dahan siyang tumayo at pinutol ang zip tie at tali sa kamay at paa ni Santino gamit ang kanyang kutsilyo. Tumayo si Santino, hinimas ang kanyang pulso at inayos ang kanyang damit. Pagkatapos, tumingin siya kay Almira na nananatiling alerto. Tutulungan kita, Almira. Ibibigay ko sa iyo lahat ng kailangan mo para makuha ang ebidensya laban sa tatay ko. Bakit mo gagawin yan? Tatay mo siya. Kapag nahuli siya ng mga otoridad, masisira ang pamilya mo. Mawawala lahat ng meron ka. Lumapit si Santino. Dahil yun ang tama. Seryosong sabi nito.
Hindi ko kayang hayaan ka magdusa dahil lang sa kasalanan ginawa ng pamilya mo. Gusto kitang tulungan makuha ang hustisya para sa ama mo at gusto kong itama ang mga pagkakamaling ginawa ng pamilya ko. Mula nung gabing yon, nagbago ang lahat. Nagsimula ang lihim na pagtutulungan ni na Almira at Santino. Sa umaga, nagpapanggap pa rin sila sa harap ng mga kasambahay at ng pamilya Diosdado. Si Almira, nananatiling seryosong kasambahay, habang si Santino ay ang makulit at mapang-asar na amo. Pero pagsapit ng hating gabi, kapag tulog na ang lahat, nagkikita sila sa library o sa lumang greenhouse sa dulo ng garden. Dahil sa tulong ni Santino, mas naging madali para kay Almira ang pagkuha ng mga kailangan niya. Binigay ni Santino ang mga susi, ang code ng computer ni Don Eduardo, at ang oras ng patagong usapan nito kasama ang mga taong kasama sa mga ginagawa nito. Habang mas madalas silang magkasama, dahan-dahang nagbabago ang tingin ni Almira kay Santino. Ang lalaking akala niyang mayabang at spoiled, marunong din palang gumawa ng tama. Kahit anak siya ni Don Eduardo, handa niyang kalabanin ng sariling ama para itama ang ginawa nito. Isang gabi habang magkasama silang nakatingin sa laptop sa loob ng greenhouse at tinitignan ang listahan ng mga ilegal na kargamento, napansin ni Almira na pagod si Santino. May malalaking eye bags dahil sa puyat. Santino. Mahinang tawag niya. Sa unang pagkakataon, hindi niya ito tinawag na sir. Lumingon si Santino at bahagyang ngumiti. Bakit, Almira? Inabot ni Almira ang kamay ni Santino na nasa tabi ng laptop at marahan itong hinawakan. Sigurado ka ba talaga? Kapag lumabas sa mga papeles na ito, makukulong ang tatay mo. Mawawala lahat ng meron ng pamilya mo. Hindi ka ba magsisisi? Tumingin si Santino sa kamay ni Almira. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay nito at mahigpit na pinisil. Hindi ako nagsisisi, Almira. Seryosong sabi ni Santino. Wala akong pakialam sa pera o pangalan ng pamilya ko. Kung galing naman yun sa mali. Mas gusto ko makita na makuha mo ang hustisya para sa ama mo at mawala na ang galit na ilang taon mong dinala at para na din sa iba pang nabiktima ng pamilya ko. Tumingin si Santino kay Almira. Lumapit siya ng konti at sa pagkakataong ito, hindi umiwas ang dalaga. Napansin ni Almira ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi na yon dahil sa kanyang misyon o sa panganib na kinakaharap nila, kundi dahil kay Santino. I know, this is not the right time to say this, but I can't hide from you. This feeling that I feel towards you, Almira. I like you. At first, curious lang ako sa'yo. Gusto ko itong lokohin, asarin, para makita ko ang reaction mo. But the more I got to know you, the more I saw your strength, your kindness, and the person you truly are. Dahil doon, unti-unti ako nahulog sa'yo. And now, I can't deny it anymore. Napatitig si Almira kay Santino. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga narinig niya. Sa unang pagkakataon, nahirapan siyang itago ang nararamdaman niya para sa lalaki na dati niyang tinuturing na kalaban. Santino, hindi pwede. Pumasok ako rito para sirain ang pamilya mo. I came here to destroy you and your family. Naintindihan mo ba yon? Dumating ako dito para ilabas ang katotohanan tungkol sa ginawa ng pamilya mo. Yes, I understand. Alam ko kung ba't ka nandito. Alam ko kung gaano kasakit ang nangyari sa'yo. At alam ko hindi mo to ginagawa dahil gusto mong manakit, kundi dahil gusto mo makuha ang hustisya para sa ama mo. Pero pamilya mo sila, Santino. Paano mo nagagawa na tulungan ako kahit alam mong ako ang dahilan kung ba't maaaring mawala ang lahat sa kanila? Dahil alam kong tama ang ginagawa mo. Hindi ko kayang ipagtanggol ang mali dahil ang pamilya ko sila. Napapikit si Almira. Dahan-dahang tumulo ang luha sa kanyang pisngi. I don't know what to do, Santino. Dapat kalaban kita eh. Pero ikaw pa yung taong tumulong sa akin. You were supposed to be my enemy.
You became the person he trusted the most. Tumingin si Santino kay Almira at marahang hinawakan ang kamay nito. I'll wait for you, Almira. Seryosong sabi niya. Hindi kita pipilitin na piliin ako ngayon. I know. You still have a lot of things to face, and I understand that. Pero kapag handa ka na, nandito lang ako. Hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. I know. Kaya hihintayin kita. Hindi kita mamadaliin. I'll wait until you're ready. Because you deserve to choose me. Without fear. Without doubt. And without feeling forced. Alam ko walang kasiguraduhan kung pipiliin mo ako sa huli. Mas gusto ko maghintay kaysa pilitin kang piliin ako. Matapos ang halos isang buwan, mas naging malapit pa sila. Mas marami na silang nalaman sa misyon. Gamit ang master password na nakuha ni Santino sa personal safe ng kanyang ama sa rest house nila sa Batangas, nakuha rin nila ang pinakamahalagang kailangan nila. Naroon ang original na hard drive na naglalaman ng mga encrypted financial ledger, audio recordings ng mga pag-uusap para sa smuggling, at ang utos na ipapatay si Captain Ricardo Santos 3 taon ang nakalipas. Nang gabing iyon, tahimik na pumasok si Santino sa maliit na kwarto ni Almira sa quarters ng mga kasambahay. Nasa ibabaw ng kama ang mga papeles, habang nakakabit sa laptop ni Almira ang flash drive. Eto na yan. Mahinang sabi ni Almira habang nakatingin sa screen na nagpapakita ng permadong utos ni Don Eduardo Diosdado. Bahagyang nanginig ang kamay niya habang hawak ang mouse. Ito ang ebidensya na pumatay sa tatay ko. Tumingin si Santino sa screen. Kahit masakit para sa kanya makita ang ginawa ng sariling ama, alam niyang oras na para harapin ang katotohanan. Lumapit siya kay Almira at marahang ipinatong ang mga kamay niya sa balikat nito. Wala na makakatakas sa pagkakataong ito, Almira. It's time to end this. Kikilos na tayo. Inilabas ni Almira ang kanyang encrypted communicator para tawagan ang kanyang handler sa agency. Kakausapin ko na ang team ko. Magpapadala kami ng tactical unit para pasukin ang mansyon sa susunod na linggo at hulihin si Don Eduardo. No. Almira, wag muna. Mabilis na sabi ni Santino sabay hawak sa kamay ni Almira para pigilan ito. Kumunot ang noo ni Almira at humarap sa binata. Ano ibig mo sabihin? Ito ang standard procedure ng agency. Kapag kompleto ng ebidensya, ang mga authority ang kikilos para hulihin ang suspect. Umiling si Santino at umupo sa tabi ng kama. Nakatitig ng diretso sa mga mata ni Almira. Kapag pinasok ng mga pulis o ng agency nyo ang mansyon na ito, gagamitin ni Papa lahat ng koneksyon niya sa gobyerno at sa media para baliktarin ang usapin. Sasabihin niyang gawa-gawa lang ang ebidensya o kaya itatanggi niya lahat at idadamay ang mga taong walang kinalaman. Alam mo kung paano gumalaw ang tulad ng tatay ko, Almira. Marami siyang pera. Marami siyang hawak na tao. Ano man ang gawin niya, matibay ang hawak nating ebidensya, Santino. Apela ni Almira. Kaya nga ako maglalabas nito. Seryoso at walang pag-aalinlangang sabi ni Santino. Natigilan si Almira. Ikaw? Anong ibig mo sabihin? Sa susunod na 3 araw, gaganapin ang annual Diosdado Group Grand Investor Summit sa Manila Peninsula. Doon magtitipon-tipon na lahat ng pinakamalaking shareholders, mga partners sa negosyo mula sa ibang bansa, mga senador, at ang buong pambansang media. Doon, formal na i-announce si Papa ang expansion ng Diosdado Shipping Line sa Southeast Asia. Yumuko si Santino at tinignan ng flash drive na nakasaksak sa laptop. Sa gitna ng grandest moment ng buhay ng tatay ko, kung saan naroon ang buong mundo para pumalakpak sa kanya, doon ko ilalabas ang lahat. Ako mismo ang magpapatakbo ng mga video, ng ledger, ng audio recording sa main projector, sa harap ng lahat ng bisita, at live television broadcast. Nanlaki ang mga mata ni Almira sa matinding gulat at pag-aalala. Are you out of your mind, Santino? Kapag ginawa mo yan sa harap ng lahat at ng media, sisirain mo yung sarili mo. Lahat ng sisi mapupunta sa'yo.
ituturing kang traidor ng sarili mong pamilya. At hindi natin alam kung anong kayang gawin ng mga tao ng tatay mo kapag napahiya siya sa harap ng maraming tao. And I can't let you be the one in danger, Almira. Listen to me. Pamilya ko ang gumawa ng lahat ng ito. Kaya dapat managot at humarap sa lahat ng pangyayari. Ako na yun, hindi ikaw. Santino, masyado mapanganib. Shh! Trust me. Ito lang ang paraan para hindi na makapagtago si Papa ng pera at mga impluensyang alam niya. Kapag live ang lahat, wala na siyang magagawa para itago ang katotohanan. Mapipilitan ng Department of Justice na kumilos at arestuhin siya agad. Tinitigan ni Almira si Santino. Kita niya ang seryosong tingin nito. Wala itong takot sa maaaring mangyari sa kanya. Ang iniisip lang nito ay ang hustisya para sa ama ni Almira at ang kaligtasan ng babae. Nangingilid ang luha sa mga mata ni Almira. Hindi niya inakala na ang lalaking dati ay iniisip niyang spoiled at walang pakialam. Handang isugal ang lahat para gawin ang tama. I promise you, remember. Tutulungan kita. Gagawin ko ang lahat para matapos na ang bangungot na pinagdaanan mo. Gusto ko makita ka malaya at masaya. Huminga ng malalim si Almira at marahang hinawakan ng pisngi ni Santino. Kapag natapos na ang lahat, kapag nakuha na natin ang hostisya para sa tatay ko, at maayos na ang lahat, I'll give us a chance, Santino. I promise you that. Now, that's a promise I can wait for. Mahinang ngunit pilyong sabi ni Santino. Tatandaan ko yung sinabi mo, Agent Almira. Pagkatapos ng lahat ng ito, wala ka nang kawala sa panliligaw ko. No more pretending. This time, I'm going to win your heart the right way. Sumapit ang gabi ng Diosdado Group Grand Investor Summit. Napuno ng mga bisita ang Grand Ballroom ng Manila Peninsula. Naroon ang mga kilalang negosyante, mga politiko, at mga malalaking investor mula sa iba't ibang lugar. Nakaayos ang lahat sa kanilang mga suit at gown habang nakatutok ang mga kamera ng media sa entablado, kung saan makikita ang malaking LED screen ng Diosdado Shipping Lines. Sa gilid ng ballroom, nakatayo si Don Eduardo Diosdado. Nakasuot siya ng mamahaling tuxedo habang hawak ang baso ng champagne. Abala siya sa pakikipagkamay sa mga bisita at mga taong mahalaga sa negosyo. Katabi niya si Doña Valeria, na halatang pinagmamalaki ang pangalan ng kanilang pamilya. Sa kabilang bahagi ng silid, nakatayo si Almira. Nakasuot na itim na tactical suit, nakataas ang buhok at may earpiece sa kanyang tenga. Wala na ang suot niyang uniforme bilang kasambahay. Ngayong gabi, isa na siyang agent na nakabantay sa paligid. Sa labas ng hotel, naghihintay ang kanyang team para sa signal ni Santino bago sila kumilos. Lumapit si Santino kay Almira bago nagsimula ang event. Nakasuot siya ng navy blue suit at maayos ang kanyang buhok, pero halatang kinakabahan siya. Inabot ni Almira ang kamay ni Santino sa ilalim ng mesa at marahan itong hinawakan. Kaya mo to. Kasama mo ako. Tumingin si Santino sa kanya. Huminga ng malalim at tumango. Ito na yun. Ilang minuto ang lumipas, umakyat ang Master of Ceremonies sa entablado. Ladies and gentlemen, let us all welcome the Chairman and the CEO of Diosdado Enterprises, Don Eduardo Diosdado. Nagpalakpakan ng mga tao sa loob ng ballroom. Umakyat si Don Eduardo sa entablado, hawak ang microphone at nagsimulang magsalita patungkol sa success ng kanyang kumpanya, sa magandang pangalan nito sa negosyo, at sa mga barkong darating sa bansa. And all of this success is built on truth, hard work, and unyielding integrity. My family and I always serve this nation with clean hands. Bago pa man matapos ng Don ang kanyang pangungusap, biglang namatay ang ilaw sa buong ballroom. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita sa dilim. Ano nangyayari sa kuryente? Technical team, ayusin niyo yan. Biglang bumukas sa malaking LED screen sa likod ni Don Eduardo. Ngunit hindi ang promotional video ng kumpanya ang lumabas.
Isang malinaw na recording ang maririnig sa buong ballroom. Boses yon ni Don Eduardo 3 taon ang nakalipas. Siguraduhin yung hindi makakalabas ng bodega si Captain Ricardo Santos. Kapag nakuha niya mga dokumento sa customs, pababagsakin niya tayo. Tapusin niyo siya ngayong gabi. Palabasin yung aksidente sa sunog. Napasinghap ang mga bisita sa loob ng ballroom. Mabilis na itinutok ng mga reporter at cameraman ang kanilang mga kamera sa LED screen at kay Don Eduardo na biglang namutla. Patayin niyo yan! Patayin niyo ang sound system! Sigaw ni Don Eduardo. Nagwawala sa entablado. Ngunit di tumigil ang screen. Sumunod na lumabas ay ang scan documents sa mga illegal na kontrata, mga ledger ng perang ibinigay sa mga opisyal ng gobyerno, at ang mismong pirma ni Don Eduardo sa mga pondong ginamit para sa illegal smuggling. Mula sa gilid ng entablado, dahan-dahang lumabas si Santino, habang hawak ang isang mikropono. Nakatutok sa kanya ang ilaw mula sa entablado. Huwag niyong patayin. Seryosong utos ni Santino na maririnig sa buong ballroom. Hayaan niyo makita ng buong bansa ang katotohanan sa likod ng yaman ng pamilya Diosdado. Santino! Anong ginawa mo? Anak, ibaba mo yan! Gulat at galit na sigaw ni Don Eduardo. Tiningnan ni Santino ang kanyang ama. Kita ang sakit sa kanyang mga mata pero hindi siya umatras. Sorry, Papa. Patawarin mo ako. Patawad dahil hindi ko na kayang panoorin ang mga kasalanan ginawa mo. Sa loob ng maraming taon, tinayo mo ang kumpanyang ito sa ibabaw ng dugo ng mga inosenteng tao, kabilang na si Captain Ricardo Santos. Nagsigawan ng mga tao habang patuloy ang pagkuha ng litrato ng mga reporter. Sa ibaba ng entablado na pahawak si Doña Valeria sa kanyang dibdib bago tuluyang mawala ng malay dahil sa gulat. Ilalagay mo ang sarili mong ama sa kahihiyan sa harap ng lahat? Wala kang utang na loob. Lahat ng meron ka ako ang nagbigay. Ngunit bago pa niya mahawakan si Santino, mabilis na umakyat si Almira sa entablado. Hinarang niya ang kamay ni Don Eduardo at mabilis na pinilipit ang braso nito sa likod bago ito ibagsak sa sahig. Napadaing si Don Eduardo habang nakadapa sa sahig. Sino ka ba? Mga bodyguard, huliin niyo ang babaeng yan. Sa sandaling yun, bumukas sa malaking pinto ng Grand Ballroom. Pumasok ang mga pulis at mga agent mula sa National Bureau of Investigation. Kasama ang handler ni Almira na nanguna sa operasyon. Nilabas ni Almira ang kanyang badge. Pinakita ito kay Don Eduardo habang ikinakabit ang handcuffs sa kamay nito. Don Eduardo Diosdado. I am Agent Almira Santos of the Special Investigation Bureau. Anak ako na lalaking pinatay mo 3 years ago. Inaaresto ka namin sa kasong murder, smuggling, at graft and corruption. May karapatan ka manahimik. Ano mang sasabihin mo, ay maaaring gamitin laban sa'yo. May karapatan ka magkaroon ng abogado. Napatingin si Don Eduardo kay Almira. Nanlaki ang kanyang mga mata ng tuluyang maintindihan kung sino ang babae. Ikaw yung kasambahay na kinuha namin ng asawa ko. Habang inilalabas ng mga pulis si Don Eduardo, na patuloy na sumisigaw sa harap ng mga kamera ng media, na natiling nakatayo sina Almira at Santino sa gitna ng entablado. Tahimik na tumingin si Santino kay Almira. Alam niyang hindi mababago ang ginawa ng kanyang pamilya. Pero nakita niya sa mukha na babae na natapos na ang paghahanap nito ng hostisya. Salamat, Santino. Hindi dahil sa tulong mo, baka hindi natin mahuhuli ang Don. Tapos na, Almira. Malaya ka na. Ilang linggo matapos ang iskandalo sa Investors Summit, nanatiling nakakulong si Don Eduardo habang nagpapatuloy ang kaso laban sa kanya. Bumagsak ang pangalan ng pamilya Diosdado sa mata ng publiko. Pero para kay Almira, may isa pa siyang kailangang gawin para tuluyan ang matapos ang nangyari sa buhay niya. Isang maulan na hapon, pumunta si Almira sa kulungan kung saan naroon si Don Eduardo. Kasama niya si Santino na tahimik na nasa likod niya. Nakasuot si Don Eduardo ng uniforme ng bilanggo. Payat na ito, halatang pagod. Pero hindi pa rin nawawala ang galit sa mga mata nito.
habang nakaupo sa kabilang bahagi ng salamin ng visiting room. Kinuha ni Almira ang intercom at tinignan ang lalaking pumatay sa kanyang ama. Nandito ka ba para pagtawanan ako, Agent Santos? Akala mo ba panalo ka na? Walang kwenta yung ama mo sa liburan na ito. Wala nakakaalala sa kanya. Manahimik ka, Eduardo. Ang tatay ko ay isang mabuting tao. Hindi niya pinagpalit ang prinsipyo niya para sa pera. Ikaw? Mabulok ka sa kulungang yan. Habang iniisip lahat ng yaman mo ay galing sa kasalanan at dugo. Ikaw ang walang kwenta. Nanginginig si Almira sa sobrang galit habang sinasabi yon. Lumapit ang mga bantay pero nauna si Santino. Marahan niyang kinuha ang telepono sa kamay ni Almira at inakbayan ng babae para pakalmahin. Dahan-dahang tumingin si Don Eduardo sa anak niya. Punong-puno ng galit ang tingin nito kay Santino. At ikaw na sarili kong dugo at laman. Ikaw ang nagtulak sa akin sa impyernong ito. Paano mo nagawang traidorin ang sarili mong ama? Pinagpalit mo ang pamilya mo, ang pangalan mo, at ang yaman mo para lang sa isang babae na naging kasambahay natin? Tiningnan ni Santino ang kanyang ama. Malungkot ang kanyang mga mata. Pero hindi siya umatras. Kinuha niya ang telepono. Nilapit sa kanyang bibig ito. Hindi kita tinraidor dahil sa galit, Papa. Ginawa ko ito dahil hindi ko kaya manahimik habang patuloy kang pumapatay at sumisira ng buhay ng ibang tao. At kung tinatanong mo kung ba't handa akong isugal ang lahat para kay Almira, ginawa ko ito dahil mahal ko siya. Mahal ko si Almira, Papa. Mas pipiliin ko magsimula ulit nung wala. Basta kasama ko ang babaeng mahal ko. Kesa manatili sa tabi mo habang alam ko ang lahat ng meron tayo ay galing sa mga kasalanan mo. Hindi makapaniwala si Don Eduardo sa mga narinig. Napasandal siya sa upuan habang dahan-dahang ibinababa ng mga gwardya ang telepono at ibinalik na siya sa kanyang selda. Tumingin si Almira kay Santino. Unti-unti nang nawala ang galit na matagal niyang dala. Napalitan niya ng katahimikan at tiwala sa lalaking nanatili sa tabi niya. Makalipas ang 3 taon, tuluyan ang nagbago ang buhay nila. Si Don Eduardo ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang mga ari-arian ng Diosdado Enterprises na galing sa ilegal na paraan ay naibalik sa gobyerno at sa mga biktima. Si Santino naman ay nagtayo ng sarili niyang maliit pero maayos na logistics company. Si Almira naman ay tumigil na sa pagiging undercover agent at naging consultant sa mga legal na investigasyon. Sa loob ng 3 taon, naging opisyal na magkasintahan ang dalawa. Isang gabi, nagpunta sila sa isang tahimik na lugar sa Tagaytay kung saan tanaw ang bulkang Taal. Hindi na lugar kung saan unang nagbago ang takbo ng buhay nila 3 taon ang nakalipas. Habang naglalakad, magkahawak ang kamay nila. Nakasuot si Almira ng simpleng puting dress, habang si Santino ay nakasuot ng puting polo at itim na slacks. Naalala mo nung gabi na pinalabas kitang girlfriend ko sa party? Oo naman, kulang na lang baliin ko yung daliri mo nun dahil sa sobrang kapal na mukha mo. At saka naasar ako sa'yo na sabihin mong, ouch ha, sakit mo naman sa puso, Almira. Nung tinawag kitang yak sa kusina. Pero aminin mo, mula nung araw na yun nahulog ka na rin sa akin. Maybe. Pero hindi dahil sa mga banat mo, Santino. Minahal kita dahil nakita ko kung sino ka talaga. Sa kabila ng lahat na nangyari, pinili mo pa rin gawin ng tama. Napatigil si Santino at humarap kay Almira. Marahan niyang hinawakan ng 2 kamay nito. Seryoso ang tingin niya habang nakatingin sa mga mata ng babae. 3 taon na lumipas. Mula na ipangako kong aayusin ko ang pagkakamali ng pamilya ko. Nangako rin ako liligawan kita na maayos kapag malaya ka na sa lahat ng sakit na nakaraan. At sa loob ng 3 taon na magkasama tayo, bawat araw na kasama kita, ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko. Dahan-dahang lumuhod si Santino. Nilabas niya ang maliit na velvet box mula sa bulsa at binuksan ito. Sa loob, isang simpleng gold ring na may diamond sa gitna.
Nanlaki ang mga mata ni Almira. Mabilis siyang napatakip ng bibig at agad tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Almira Santos, binago mo ang buhay ko. Tinuruan mo akong piliin ang tama kahit mahirap. Dahil sa'yo, natutunan ko may pag-asa pa pala na maging mas mabuting tao ako. Kaya ngayong gabi, gusto kitang tanungin, will you marry me? Papayag ka bang magkasama tayo habang buhay? Tumulo ang mga mata ni Almira habang paulit-ulit na tumatango. Yes, yes, I will. Oo naman, Santino. Magpapakasal ako sa'yo. Lumipas pa ang ilang taon. Ang mabibigat na nangyari sa buhay nilang dalawa, napalitan ng katahimikan at kasiyahan. Sa isang simpleng garden wedding sa Tagaytay, kung saan tanaw ang Bulkang Taal, kinasal si Almira at Santino. Nakasuot si Almira ng eleganteng puting wedding gown, habang si Santino naman ay nakasuot ng classic na black tuxedo. Kasama nila ang kanilang malalapit na kaibigan, mga dating kasamahan ni Almira sa agency, at mga taong naging bahagi ng kanilang buhay. Ilang taon matapos ang kanilang kasal, isinilang ni Almira ang kanilang panganay na anak na babae. Pinangalanan nila itong Rica, bilang pag-alala sa ama ni Almira na si Captain Ricardo Santos. Isang tahimik na hapon sa rest house nila sa Tagaytay, nagdidilig ng mga halaman si Santino sa hardin, habang si Almira ay nakaupo sa veranda at nakangiting pinapanood ang kanyang mag-ama. Si Rica, na 5 taong gulang na, masayang tumatakbo sa damuhan habang hawak ang maliit niyang toy jet. Masayang hinahabol siya ni Santino habang tawang-tawa silang mag-ama. Papa, bilisan mo, hindi mo ako mahuli. Nako, nahuli rin kita. Natatawang sabi ni Santino sabay buhat at kiliti sa anak. Tawa ng tawa si Rica. Bumaba si Almira mula sa veranda at lumapit sa dalawa. Inayos niya ang buhok ng anak at pinunasan ng pawis sa noo ni Santino. Ano ba yung tingin na yan, Santino? Wala lang. Naisip ko lang. Swerte ko pala nung dumating ka sa bahay namin. Kala ko nun, lagi tayo mag-aaway. Di ko akalaing ikaw pala magiging asawa ko at bubuo tayo ng pamilya na lagi kong pinapangarap noon. Napangiti si Almira at marahang hinawakan ng pisngi ni Santino. At ako naman, kala ko pumasok ako ron para makakuha lang ng hustisya. Hindi ko akalaing makikilala kita. Salamat ha, dahil binigyan mo ako ng buhay na hindi ko inakala magkakaroon ako. Marahan siyang hinalikan ni Santino sa noo bago sabay nilang tiningnan si Rica na masayang naglalaro sa hardin. Sa pagtatapos ng kanilang kwento, natagpuan ni na Almira at Santino ang buhay na matagal nilang hinintay. Si Almira, na pumasok sa mansyon bilang isang undercover agent para hanapin ang hustisya sa pagkamatay ng kanyang ama, ay nakatagpo ng pag-ibig sa taong hindi niya inaasahang mamahalin niya. Si Santino naman, piniling gawin ang tama kahit kapalit nito ang sarili niyang pamilya at pangalan. Magkasama nilang hinarap ang lahat ng pagsubok hanggang sa mabuo ang sarili nilang masayang pamilya kasama ang anak nilang si Rica. Pinatunayan nilang hindi ang nakaraan ang magdidikta na magiging buhay ng isang tao. Sa huli, pinili nila ang pagmamahal, katotohanan, at isang bagong simula para sa kanilang pamilya. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagsubaybay. Hanggang sa muli po, paalam!